Sa akin, ngayong umaga, life's lessons from Noah's Ark. Na-mention po natin na ito po isang pangyayari na actual naganap about 3,600 years ago. At ang ebidensya ng pangyayari ito marami pa sa paligid. Nagpapatunay na ito'y naganap at nagpapatunay sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi ito mapapasubalian na ang Biblia ay nagmula sa Panginoon. Ang kanyang mga dineclare na nangyari ay talagang naganap. Ang mga lugar na na-mention ay talagang nalolocate. Unlike the Book of Mormons na ang dami mga places, mga tao na nabanggit dyan. Mga pag hinanap mo naman sa mundo o sa panig ng mundo yan, na buhay, kung kailan, hindi talaga malocate. Parang katang-isip lang. Nag-exist lamang sa imahinasyon ni Joseph Smith. Pero historically or geographically, yung mga lugar na binabanggit na sa aklat ni Mormon, wala akong katotohanan. Myth lamang yan. So the Bible is true. The event is true. Now, more important than the history, yung lesson na ating makukuha. Kaya nga ito po ay ilog ng Diyos na mapatala sa Biblia para tayo po'y makapulot ng aral. Sabi sa Roma 15 verse 4, whatever is written aforetime, were written for our learning. Higit na malaga sa ating mga nababasa sa kasaysayan ay yung moral lesson na ating mapupulot dyan. Meron nga isang kasabihan sa English na history repeats itself. Dahil yung mga dapat nating matutuhan sa history, dapat natutuhan natin. Nakuha natin. Dahil kung hindi natin makukuha yung mga aral dyan, mauulit na naman. Same mistakes, same error. So, kailangan matutunan yung mga lessons na itinuturo doon. Okay? So, ganun din sa pangyayaring ito, this is a historic event at meron mga lessons na mga aral na dapat po natin matutuhan. Kapulutan ng aral upang matutunan natin kung paano mamuhay, kung paano natin i-behave ang ating sarili sa libutan ito, paano tayo higit na mapagpapala, paano higit na magiging makabuluhan, masaya ang ating pamumuhay sa sanlibutan ito. Okay? Una sa lahat, mga kapatid, ang isang aral na dapat nating matutuhan dito sa pangyayaring ito tungkol sa flood at sa pag-construct ng arka is the importance of planning ahead. So, first lesson is the importance of advanced planning or plan ahead. Dahil nung inihanda po ni Noe, yung arka, hindi pa umuulan noon, Pero kung tsaka ka lang gagawa ng arka, pagka umulan na, it will be too late, Parang Pilipino yan Kung galing Pinoy na, ako, lalo ng ulan Pero yung malay ko, hindi naman umulan hindi naman tumutulo Tumutulo lang naman yan pag umulan. Kaya pag dumating na yung ulan, nagkakarkas na magsabit ng kasarola, nagkakarapaan na magsabit ng tabo, kung saan-saan na, So, hindi na pagkahandaan. Kung kailan nandyan na yung laban, saka magta-training. Alam niyo po, sa gyera, yung success o yung victory ng army, nakasalalay yan sa advanced preparation. May paghanda sa reconnaissance, may paghanda sa logistics, may paghanda sa mga tropa na ipapadala. Ano bang tropa? Pang-kati ba? Pang-kati o pang-dagat, pang-tubig? Alam naman yung training ng army sa bundok o ng infantry ang papadala mo sa labanan sa Spratlys, Marines, dapat ang ipapadala ron, So, yan pong advanced planning, malaki po ang kinalaman niyan sa success. Saan man daanin yan? Mapadigmaan, mapanegosyo, o walang pagpaplano, malabo ang tagumpay. Maging sa larangan ng spiritual, malaki rin po ang kinalaman ng paghahanda. Ang pinaka magandang preparasyon, is early preparation. Pinakamagandang kahandaan ay yung maagang paghahanda.
And it will mean a lot, ano? Saan bang larangan yan? Whether in business, in military, or in the church, it will determine organization and effectiveness. Kahit sa pagtuturo, if you are a Sunday school teacher, kung wala kang preparasyon na ginagawa, no? Wala kang advanced planning, pag nakaharap ka na sa estudyante mo, baka ikaw pa yung tuturuan ng estudyante. Nakakahiya yan, no? Ano yan, nagkakwento ka ng Sodom at Gomora, sabihin mo, yung kambal na yan, matagal na nag-aaway yan. Sabihin sa'yo, hindi mo magkakambal yan. Pero mga tao ngayon pag tinanong mo ano yung Sodom at Gomora, sabi nila, twins! Ang nabanggit sa Bible na nag-aaway ng magkapatid ay si Cain. Cain at si Abel. At yung kambal na nag-aaway ay si Jacob and Esau. Pero yung Sodom at Gomora, hindi yan pagkakambal. Lugar po yan. So, to be an effective teacher or preacher, kailangan din po ang advanced planning. Para ma-organize ang iyong mensahe. Kasi, ano yan for ease, ano? Kasi ang mga nakikinig, kailangan relax din yan kailangan relax. So, nakukuha nila yung flow. May flow, yung sinasabi. May flow of thought. Organized. At saka, kapag ka napapansin mo na parang bored na ang nakikinig, bigyan mo silang chance na makapahinga. And to do that, kailangan meron kang mga ginagamit ng mga illustrations. So, nag-i-inject ka, nag-interject ka ng mga illustrations. Pero kasi mga type of sermon na there's so many information, there's so many details, na kapag ka, for the whole period of the preaching, talagang dinire-diretso mo yan without some interpolation of some anecdotes. Minsan nakakapagod makinig. Pero kung meron from time to time, meron kang mga anecdotes na na-interject, parang nagkakaroon ng chance na makapagpahinga yung nakikinig. So, importante yan, advanced planning. Ganun din yan, mga kapatid, sa individual lives natin. Importante rin ang advanced planning. And everything, it is important that we need to count the cost. And that is biblical, in Luke chapter 14, 20-32, pero sinabi niya ng ating Panginoon, di ba? Tungkol sa advanced preparation and advanced planning. Sabi niya, meron bang tao na magtatayo ng tore at hindi na muna bibilangin, kukwentahin ang mga gastos? Kwentahin mo muna. At kwentahin mo rin kung magkano ang pera mo. Pero sa Pilipinas, mukhang maraming Pilipino hindi uubra yan, kasi sistema natin. Sa Pilipinas, pagka nag-construct ng bahay, sige, basta simulan mo, kasi pag hindi mo sinimulan, hindi ka mabubersigin tapusin. Kaya kahit kulang ang budget, sinisimulan na dahil pag nakita mo tiwang-wang, talaga magpipilitan ka igapang na matapos, Pero sa standard way, bago mo simulan isang proyekto, kukwentahin mo muna yan. Ihanda ang mga materyales, bibilin niya, ang mga materials niya, sino gagawa, gaano katagal gagawin, will you have enough budget to finish it? Dahil sinabi ng Panginoon, pagka hindi mo natapos yan, baka mapagtawanan ka lang. Mapagchismisan ka lang ng mga tao na ito, sinimulan mo, hindi naman niya natapos. Hindi ba na kinuwenta muna na ilang taon na nakatiwa 10 years na kinakalarong na yung bakal. Hindi niya ba naisip na wala siyang pera na pagtatapos? So, mapapagchismisan ka lang ng tao. So, hindi po lamang yan applied or applicable sa building construction. Yan po applicable sa individual lives ng tao. Kung meron kang balak pasukin na negosyo o career na balak pasukin, karera ng buhay, ano muna? Magkwenta ka muna. Baka gusto mong mag-engineer, tanongin mo muna sarili mo. Ganun ba ako sa math? Kasi engineering, kailangan yan, magaling sa mathematics, di ba? Kung sa Pilipino ka lang nag-excel, magbago-bago ka ng linya. Baka maganda sa'yo, mag-teacher. At ang iyong major ay Pilipino. Dahil sa totoo lang, napakahirap ang Pilipino. At kung diyan ka nag-excel, yun ang pasukin mo. Kasi,
mo, bumabagsak sa Pilipino. Napakahirap ng Pilipino. Ganun yung tayutay, parirala, di ba? Pambalana. Alam mo ba yung mga salitang yan? Pambalana, panaguri, simuno, ano pa? Panghalit, ano pa? Mga kabalikang ayos. Ayan, ako, patnubay, pang-abay. Napakahirap, ano? Pang-kasal? Oo, pang-abay. Kaya kung yun ang doon ka nag-excel, huwag ka nang kumuha ng engineering. Magano ka na lang, teacher, major in Filipino. Oo, napakahirap ng subject na Filipino. Ano? Ngayon, kukuha ka ng profession. Ano bang, upo ka muna, isipin mo muna. Ito bang profession na ito, panghabang buhay? Pang-seasonal? Makakabuhay ba ng pamilya? O baka pag matanda na ako umedad na ng 40, hindi na ako pwede. Diba? Mamaya, ang kunin mong profession professional basketball player. Hindi pang lifetime yan. Diba? Hanggat may lakas ka lang yan, paano kung umilad ka na ng 30, hindi ka na umubra dyan. Hindi pang lifetime yan. Pang-samantali lang yan. So, it is important to sit down, plan ahead, just like Noah, no? Hindi pa umulan noon, nagko-construct siya. 120 years pa bago dumating. Naghahanda na siya. Ganun din po tayo mga kapatid sa buhay. Ano man ang ating papasukin, magplano ka muna. Sit down and count the cost. Sino bang pipiliin ko? Yung mahirap na manliligaw pero nakapaligaya ako? Hindi naman kagwapuhan pero magiging stable ako. Magiging secure. Sit down and count the cost. Yung ba'y nakukuha sa mini-mini mo? Diba? Nag-iisipan yan. Ano magiging course mo, karera ng buhay, o negosyong papasukin, ano, magpapastor ka, balak mong magpastor, pero umuho ka naman. Mukhang hindi yun. Hindi tugma, ano? O kaya ang boses mo yung napakahina para may diferensya ka sa lalamunan. Hindi bagay, di ba? Tingnan mo yung kakayanan mo, yung aptitude mo, saan ka nababagay. Ano? Isipan mo. Galing ka sa negosyo, kahit anong ibenta mo, nabibili. Mukhang nasa negosyo ako. Diba? Kung nasa pag-negosyo linya ko, yun ang pasukin ko. Ano? So, plan. It's important to plan. At sa church, applicable din yan, ano? Yung ating success, ating mga events, success sa mga, mga projects, nakadepende yan. Malaking factor niya ng planning. Although, hindi naman tayo nakatali sa ating plano natin, ano? At sabi sa Bible, we make our plans, but the whole disposing of it is of the Lord. We order our steps, pero naging outcome yan. Panginoon pa rin ang masusunod. Pero yun ang hulugan niya na careless tayo. Naiasa na lang lahat sa bahala. Gawin pa rin natin ating bahagi bilang tao. Okay? Plan ahead. Second lesson, stay fit. Importance of being physically fit. Dahil si Noah, gaano katagal yung project na ginagawa niya? Tagal yun. That's 120 years. Kung mahina siya, hindi fit ang kanyang katawan, he will not be fit for the project. He will not be fit for the task of constructing or mag-engage sa ganyang napakalaking proyekto. Hindi ho biro yun. Kung magtayo ka ng ganyang kalaking struktura, isang ganyang kalaking sasakyan. Wala siyang chainsaw noon. Lahat ng tabla na kakailanganin doon, siya mismo gagawa ng tabla. Kung nauso na yung lagari na, yung bigayan. Dalawang tao yung, nabot ka ba yan? Okay, nabot ka yan eh. Kahit malalaking akasya, napuputol yan, nagagawang tabla yan. Ang slice nila pag ano, dalawang tao yan. Okay. Wala pang change wala pang mga drill na kuryente. Pero ang laki-laki ng pinapagawa. That means they are strong. They are physically fit.
Ngayon, anong importansya niyan, ano? Kahit sa larangan ng buhay, ano man ang papasukin natin, importante yung kalusugan. Mapa-negosyo mo yan, o personal na hanap buhay mo yan, importante ang kalusugan. Kasi, ang ibang hanap buhay mo, katawan mo eh. Paano ka makakapagpakain ng pamilya mo, di ba? If you are not physically fit. Kung lalagay mo yan sa paglilingkod sa Panginoon, ganun pa rin. Mas marami kang chance, mas marami kang oportunidad, mas marami kang magagawa sa Panginoon kung you are physically fit. Di ba? Mahirap yata mag-witnessin kung meron kang TB. Ano, lalapit ka sa prospect mo eh. Can I share to you about the gospel? Hindi ko marinig. Lapit-lapit ka ng konti. Diba? Naaalong ka. Diba? Meron kang karamdaman. O mahina ang iyong katawan. Sabi sa atin sa Romans 12, chapter 12, verse 1. Ano yung gagamitin natin in service to God? Our bodies. Present your bodies as a living sacrifice, which is your reasonable service. Wala tayong service na gagawin sa Panginoon na hindi involve ang katawan. In singing, you will use your body. In reading, you will use your body. In coming to church, you will use your body. In worshiping God through your giving, katawan mo rin ang mga hanap buhay mo dyan. Kailangan din yan ng katawan. Sa pag-worship, kailangan dalhin mo ang katawan mo sa simbahan. E paano kung hindi kaya ng katawan, di ba? Mahirap, mga kapatid, maglingkod na hindi fit ang ating katawan. Kahit ang Bible nagpapatunay ng physical health ay merong profit. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. At sabi ng Bible, bodily exercise, profit little. Kung kahit na little, may profit pa rin yan. Bakit ba importante ang ehersisyo? Hindi rin maganda ang sobrang ehersisyo. Masama ho ang sobra. Kaya anything in excess is really bad. Yung tama lang. Siguro, mga healthy na exercise, mga ano lang yan, 20 to 30 minutes of walk or stationary bike or biking, okay na yun. Ano? Pinakamagandang araw exercise is swimming. Di ba? Kaya sa swimming, lahat. Kumikilos, lahat gumagalaw. Your cardio, your lungs, gumagalaw lahat yan. Muscular, andyan na lahat. Pero strenuous exercise, hindi rin maganda. Kasi through exercise, na-oxygenate ang ating mga muscles, ang ating mga cells. Importante ang oxygen dahil we are oxygen-based creature. Maasa tayo sa oxygen. Ngayon, kung hindi ka masyadong na-exercise, kasi sa exercise, there is rapid breathing, intake of oxygen. Saka, napapasok yung ating mga cells ng oxygen. Kaya pagka tayo may sakit, anong sinasabi ng doktor? Bed rest. Bakit? Kaya ka nagkakasakit, signal na yan na mayroong abuses na nangyayari sa katawan. Ngayon, yung pagkakasakit mo, forced yan, you are being forced to what? To rest. Pino-force ka na magpahinga. Kasi pag pinagpatuloy mo pa yan, bibigay na, breakdown na yan ang katawan mo. Signal na yan eh. Kaya ka, meron ka ng sipon. Luubo ka na. O nilalagnat ka na. Merong abuses na nangyayari. Signal na sa'yo yan na, ipahinga mo na yan. Kasi that will be a time, yung pong rest natin, kaya nga, required at least 8 hours of sleep, di ba? Yung problema ng mga Pilipino, maraming Pilipino, sleep disorder. May sakit na sleep disorder. Halos hindi na natutulog ang mga Pilipino. Kaya nga yung ibang lahi, pag nakakarating dito, tuwan-tuwa sila kasi the city never sleeps. Kung kailan, gabi na, tsaka naglalabasan ng mga panindan dahil sarado na yung hardware. Pupwesto naman sa tapat ng hardware yung mga goto, mga ihaw-ihaw. Dahil doon naman kakain ng mga taxi driver na hindi na rin natutulog. Di ba? Doon na natutulog sa pagmamaneho. Nakasakay na ako dyan ganun, driver, no? Tinutulugan yung pagmamaneho. Ang taga-gising, pasahero. Brad, gising, mamaneho ka. Hindi na natutulog, no? Kasi yung tulog po natin, yan yung time ng katawan natin to repair itself.
Kaya pag hindi ka na natutulog, walang chance yung katawan mo na mag-repair sa kanyang sarili. So it's important to stay fit. Ano? Marami tayong magagawa sa Panginoon kung fit ang ating katawan. Not only physically, mentally, spiritually, we need to be fit. Paano tayo magiging mentally fit sa trabaho sa Panginoon? Aral! Ano? Kailangan natin mag-aral. Mag-preach tayo, aralin natin yung ating preach. Magtuturo tayo, aralin natin yung ating ituturo. Magse-seminar tayo, aralin natin yung ating isa-seminar. Ano? Alam niyo, ang mag-preach, hindi pwede sa ayaw mag-isip. Kung tamad ka mag-isip, huwag ka mag-pastor. Kung tamad ka mag-aral, huwag ka maging preacher. Kasi ang pag-preach, ito po ay nangangailangan ng maraming pag-aaral. Si Apostol Pablo na napaka-spiritual naman ng pagbaya. Nag-aaral pa rin po yan. Kung siya po ay nakakulong, no? Sabi niya kay Timoteo, magdadali ka pumunta rito. Huwag mong kalimutan ang aking balabal. Higit sa lahat, yung mga parchments. Alam niyo ba yung parchments? Yung mga pinatuyong mga balat ng hayop. O yung mga scrolls. Ano, na aklat. Mga books of the Bible yan. Dahil kailangan yan mag-aral. Ang Bible, nagsasabi sa atin na study. Ano? Search the scriptures. Sabi sa requirement sa mga preachers, sa mga magiging bishop, he must be what? Apt to teach. The things that thou hast learned from me, the same commit thou to faithful men who will be able to teach others also. So pagsasalin niya, there's indeed for us to prepare mentally. You need to be fit. Stay fit mentally, physically. Dahil kahit na mentally prepared ka, no? Physically, hindi ka naman able. Mahirap pa rin yan. Makapaglingkod sa Panginoon. Sa giyera, nangyari yan. Kaso lang, dagdag pa na mahirap yan. Si Apolinario Mabini. Di ba? Ano tawag kay Apolinario Mabini? Ang dakilang lumpo. Pero nyo, tumatakbo sila, nasa duyan siya, no? Karga-karga siya sa duyan. Matagyan niya, di ba? Tama ba ako? Matagyan niya. Pero, dito yung ano niya, yung power niya. Siya yung utak ng himagsikan, di ba? Yung sasabihin niyo, utak ng himagsikan. Siya yata nag-draft ng ano nila, ng mga code nila, code. Eh, mas pagaling sana kung hindi siya lumpo, di ba? So, spiritual fitness. Mayroon pong mag-preach na backslidden na nag-preach. Nangyayari po yan. Minsan ang pastor, kahit na backslider, wala lang siyang choice dahil call of duty na kailangan niya mag-preach. Pero spiritually, is backslidden. Maaaring malayo na ang kanyang puso sa Panginoon. So, he could be mentally prepared, he could be physically fit, but he is not spiritually fit. So, to be fit for the Lord, kailangan ng ating fitness not only physical, it must also be mental. So, we need to study, and you are fit physically, so you can talk, you can preach strong, audible, naririnig, you know, at the same time, spiritually. Kasi kung hindi ka spiritually prepared, ano, parang ikaw mismo nagdududa ka sa preaching. Nagpangakaya ng Panginoon sa kalagayan ko ito. Aking mensahe. Parang ka nagpe-pray na, naalala ko yung pastor na nag-cast out ng exercise. Yung watch and pray. Hindi niya napalayos yung demonyo eh. Nasabi ng membro niya. Pastor, ba't na nagpe-pray kayo? Yung isang mata niya nakatigil. Isa nila. Di ba sabi sa Bible, watch and pray. Yung isa nag-watch, yung isa nagpe-pray. Eh, baka dambahin ako dyan, possess na yan. Baka lundagan daw siya kung napopossess eh, kaya watch and pray. Pag alis nila, malis nila kasi hindi nila napalayos yung demon. Alam ko naman nilalabas yun eh, sabi niya. Pastor yun, ano? Hindi siya spiritually prepared. Kasi meron mga cases na kailangan niya, prayer, fasting,
Diba sa Panginoon, sabi ng mga alagad, Lord, bakit kami hindi namin napalayas? Ikaw napalayas mo. Sabi ng Panginoon, merong mga kaso kasi na kailangan yan, fasting. Ano ba yung fasting? Spiritual preparation. So, to be fit for our task, we need to prepare, no? Physically, mentally, and spiritually. So, it's important to stay fit. So, be conscious of your lifestyle. Ang ating Panginoon, He prepared for 30 years. 30 years of physical preparation. Dahil kung wala siyang preparasyon, mga kapatid, hindi niya kakayanin yung pagbuhat ng krus. Yung binuhat ng Panginoon, hindi po yan yung makinis na kahoy. Yan po yung magaspang, the rugged cross, stauros, a pole. Hindi yan yung 2x8 na tabla o na kahoy na makinis na liho. Pinutol yan na puno, magaspang yan. Bubuhatin niya uphill. Kaya nga hindi niya kinaya eh. Pinabuhat na lang kayo, Simon, dasay rin yan. Kung hindi sana siya po yan magdamag, at pinalo, nilatigo, at kinoronohan ng tinik, kakayanin niya yan. Pero binugbog siya, hindi siya na-knockdown. Yung mga tao walang gloves, at pakarami niya. Sinampal, nilatigo pa siya ng 100 plus na stripes. Ng latigo na may sima, may spike sa dulo. Gutom, walang kain, buhaw. Pero nabuhat pa rin niya ang krus. Kaso nga lamang because of exhaustion, Hindi na niya naabot ang Calvary sa pagbuhat sa krus. Kaya nga larawan sa kanya sa Biblia, abul. Inilarawan siya sa pamamagitan ng tupa dahil siya maamo. Inilarawan siya sa nakalapati dahil maamo. Pero inilarawan din siya sa susunod pa na isang lalaking toro. Dahil ang Panginoon ay malakas. Siyang toro. Dahil sa suntok pa lang, hindi siya makakabangon, kundi siya malakas. Okay? So he is physically fit. Another lesson. Remember that we are all in the same boat. Bata pa ako, hindi ko ito makakalimutan yung song na sit down, you're rocking the boat. Nabot yung song na yan? Ngayon ba, meron pang kumahawit niya? Wala na, Gangnam na ngayon uso sa mga bata eh. Gangnam, tsaka yung gentleman. Tsaka yung cha-cha. Kung araw, meron pa niyan, sit down. Alam niyo po ba na napakaganda ng mensahe ng kanta na yan? Kasi applicable yan sa organization. Huwag mong ugahin ng organization dahil you are on the same boat. If the boat will sink, hindi lamang naman yung boat ang magsisink. All the people that are in the boat, including yourself, will go down. So this speaks of what? Maraming itong application eh. Apply dito sa social grace. It could mean social grace. Ibig sabihin ng social grace. Yung, maging mabuti tayo makipagkapwa-tao. Whether we are an employee, tayo nasa isang company, isang kumpanya lang kayo, maging ka naman, yung madaling tao na madaling pakisamahan. Huwag kang maging tao imposible. Yung mahirap pakibagayan. Para kang, yung nasa, out there, midlife crisis. Post-menopausal. Mahirap maintindihan. Sa lalaki, ganyan. Di ba pagka umidad na, nagiging, yung irritable? Ba? Midlife crisis, nagiging irritable. Mahirap maintindihan. Minsan yung lola mo, bakit si lola hindi maintindihan? Sana sa init, sana sa lamig. Intindihin nyo na lang. Kasi nagdaraan na siya ng midlife crisis. Merong nangyayari chemically sa kanyang katawan. Kahit siya, hindi na maunawaan. So, intindihin na lang yun. Pero kung hindi ka pa naman umaabot dyan, be easy to live with. Huwag ka maging imposible.
na gusto mo lang, ikaw lang ang napiplease, ikaw lang yung napagbibigyan, yung gusto mo lang ang masusunod. You know? You are in the same company or in the same organization. Don't be a hard person, you know, na pagkasamahan. Don't be unreasonable. Okay? Minsan, meron pa tayong katwiran na, wala kang magagawa, ganito na ako. Wala pagkabata, personalidad ko na ito, pasensya kayo. Tama ba yun? Nakanino yung burden? Ibigay mo yung burden sa ibang tao na intindihin ka? Di ba turo sa atin ng Biblia, tayo yung magbago? Kasi po, marami sa tinagisnan natin, hindi tama. Kaya mo ipagmalaki yung, ganito na ako sinilang. Personalidad ko ito, pagkatao ko na ito, wala kayong magagawa. Tanggapin nyo ko hindi, wala kayong magagawa, hindi na ako mababago. Huwag mo ipagmalaki yan. Kasi marami sa ating kinalakihan na pag-uugali, hindi tama. Kaya huwag mo ipagmalaki na ganyan ka na, wala ka na balak baguhin. Pilitin mong mabago, pag-pray yan. Hindi, pag-pray po yan. Kaya nga, ang Biblia, nagtuturo ng progressive sanctification. Di ba, merong song na, unti-unti, bawat araw, unti-unti, bawat galaw. Meron ganyan kanta eh. Jesus is changing me. He's changing me, my blessed Savior. I'm not the same person that I used to be. So, dapat ninukain natin. Yung maganda, manatili ka sa maganda. Pero yung nakita mo na, na-observa mo na hindi maganda sa'yo, kaya huwag mo ipagmalaki pa sa ibang tao yan. Kinakahiya nga dapat yan, kinalulungkot yan. Tingin mo yung kapwa mo na ipag-pray nyo ko, talagang kahinaan ko ito, panalangin nyo. Pero huwag mo ipagmalaki. Ano? Pag-pray mo pa sa Panginoon yan, sana baguhin ka sa kahinaan mo. Okay? At huwag ililipat yung burden sa ibang tao na, ganito na ako, intindihin niyo ako, hindi, iiwan ko. Hindi mo gano'n. Mahirap sa organization yung mga ganyan. You know? So, sa church, ganun din. So, kaya ang church, hinahilin tulad ang church sa katawan. Diba? Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, napalitaan ko Ag-aaway kayo. Meron mga pagkakampi-kampi. Meron mga pagkakakagatan. Siguruhin nyo lang na sa pagkakakagatan nyo, hindi kayo nauubos. Be sure that in fighting each other, in backbiting each other, you don't consume each other. And sabi ni Paul, you don't consume. Ano? Kaya nga tayo inalintulad sa katawan ng Panginoon o inalintulad sa isang katawan ng church. Dahil ang katawan, a body is composed of different body parts. Ngayon, every part needs to take care of the other member. Hindi yung ang kanan na ingit sa kaliwa. At nung maingit, kukuha ng martilyo at parating nila ikaw ang parating ikaw na lang, puro na lang kanan, o puro na lang kaliwa, o puro na lang kanan, gagawin ng kaliwa ay kukuha ng martilyo, kukuhin ang kanan. Sino mahirapan? Pwede siya, kapag ka nag-suffer ang kanan, hindi na makagalaw, kanino lahat ang bigat. Di ba siya na lahat ang tatrabaho, sosolo na siya. Ganon din ang mata, hindi pwede sitahin ng mata yung bibig. Hindi rin pwede kaigitan ng bibig at mata. Lahat yan, nagkakatulungan yan. Hindi pwede sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ng paa, storbo ka lang. Dahil hindi magagawa ng kamay ang gagawin niya, kundi hindi siya dadali ng kanyang paa. In short, sa katawan, wala kang part sa katawan na itatapon. Wala kang member ng iyong katawan, wala kang part ng katawan mo na itatapon. Lahat yan kailangan. Kahit yung kalit-lit ng kuko na pinuputol natin, hindi mo rin sinasagad-sagad yan dahil kailangan mo rin ng kuko. Diba? Anong pangamot mo? Diba? Pag makate. Anong pagkurot mo sa asin? Anong pagkurot mo sa anak mo? Diba? Maraming gamit yan. Ako lamang daw. Diba? Maraming gamit, So wala kang itatapon. Ganun din po sa church.
Wala tayong tatapon sa church natin. Kahit yung sinasabi natin na sakit lang ng ulo, hindi ako nakapagod. They were there for a purpose. Kahit sa pakbit di ba? Pag wala kang palaya, di masakit. Pero pag pinagsama-sama, di ba? Pag pinagsama-sama, masarap na po tayo. Ganun din tayo mga kapatid. Iba-iba ang ating personalidad. Iba-iba ang ating mga temperament. Pero yan, nilagay ng Diyos for a purpose. Merong malakas, merong mahina. Kasi kung nagde-demand tayo, di ba ang Diyos, sana mag-demand din. At kung kailangan magbago siya, ang Diyos ba, hindi niya kayang baguhin? Kung kailangan magbago siya at hindi pwedeng hindi siya magbabago, ang Diyos, hindi ba niya kayang gawin niyo? Di ba kayang gawin ng Diyos na magbago siya? Pero bakit hindi binabago ng Diyos? Di ba? Kung hindi po pwedeng hindi siya magbabago, at kapag hindi siya magbabago, kailangan siyang tadyakan. Bakit ang Diyos? Hindi ba kayang gawin ng Diyos siya? Hindi siya binago ng Diyos. Kaya sa pinananatili ng Diyos, sa kanya kahinaan, merong layunin ng Panginoon. Ano bang saysay ng magpanalanginan? Diba? Kung lahat malalakas. Hindi pa kasi magpanalanginan kayo sa isa't isa. Kung ang lahat malalakas. Mga palakasan, puro naman malalakas. Diba? Rejoice with them that do rejoice. Weep with them that weep. Paano kung lahat? Puro na lang masaya, iba wala mga sufferings. Diba? Saan i-apply yan? Diba? Help one another. Kung iba naman kung lahat naman magagaling maghanap buhay. Diba? Saan pa magagamit yung pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan? Puro naman sufficient. Lahat independent. So, ano yan disenyo ng Panginoon so that we will need each other. You know? We will complement each other. Baka yung kahinaan ko, yun ang lakas mo. So yung lakas mo, yan ang ipupuno mo sa kahinaan ko. At baka naman yung kahinaan mo, yun naman ang kalakasan ko. Kaya yung kalakasan ko, yun naman ang pagpupuno sa kahinaan mo. Kaya wala tayong itatapon. Okay? So that's why the Lord likened us to a body. Okay? So remember that we are all in the same boat. Kaya, be easy to live with. Social grace. Huwag tayong maging mga taong unreasonable. Okay? And then finally, last lesson natin kung titingnan sa bagay ito is, don't miss the boat. Baga sa Pilipino, meron tayong kasabihan yan Yung, last, English pa rin yun. Huling biyahe. Nahuli sa biyahe. Usually, ang application natin dyan sa mga tumatanda na, hindi pa nag-asawa. Baka mahuli ka sa biyahe. Yan naman sinasabi minsan, mahuli ka na sa biyahe. Ano nangyari sa'yo? Wala Nahuli sa tren. Naiwan ng barko. Naiwan ng bus. Pag ganyan mo ganyan expression, anong ibig sabihin niya? Pag sinabing don't miss the boat, o wag mong hayaan na maiwan ka ng biyahe. Ano yan? This speaks of what? This speaks of opportunity. Huwag tayong magsayang ng oportunidad. Yan po ibig sabihin. Yan nga lamang, yung expression na yan, nai-apply sa pag-aasawa. So, sa akin naman mga kapatid, dinabaling maiwan ng biyahe. Kaysa sa wag lang maiwan sa biyahe, pipilit mo kahit hindi pwede. Diba? Iba, masabi lang na hindi na iwan ng biyahe, kapamilya, asawa, kahit na hindi kalooban ng Panginoon, kahit unbeliever, kahit alam na nasenggo, kahit nasugaro, kahit alam na irresponsable. Bakit? Baka wala nang dumaan baka wala nang manligaw, baka wala nang ano kang buwan ng mabukbok sa ulo mo, di ba? Hindi ko puro fairy tale lang buhay pag-asawa. Realidad, di ba? May kasabihan tayo sa Pilipino na hindi yan tulad ng kanin na pag napaso ka,
pwede mo ilawa. Pag pinasok mo yan, lulukin mo na. Pag pinasok mo yan, wala nang labasan yan. Kaya pag-isipan ng gusto, you count the cost. Pag pinasok ko to, ano mangyayari? Baka anakan lang ako ng anakan nito. Tapos ako rin ang bubuhay. Ganun, di ba? Responsable. Baka ako pa yung magtrabaho. At siya yung pakakahiling ko. May asawa nga ako. May anak nga. Pero ito naman ang mangyayari sa akin. Count the cost. Hindi puro romance ang iniisip. Hindi puro emosyon. Love, love, love. Sabi nga, hindi nakakain ng love. Diba? Ano yan? Labada daw, hindi love lang. Maraming labada. Diba? Hindi mo para yung mga kapatid, ano? You have to count the cost. Hindi ba, huwag lang masabi na iwan ng biyahe kahit na alanganin eh. Talagang, ano? Pero kung okay naman, sige. Pasado naman sa requirement natin, Kristiyano. Ano ng palataya yan, responsable. Diba? Kaya ka namang buhayin, kahit hindi mo siya buhayin, mabubuhay ka niya. Diba? Okay yan. Pero yung alanganin, mga kapatid, huwag na. Hindi ho biro yan. Para ka lang kumukuha ng pamakpok sa ulo mo. Sabi nga ni Apostol Pablo kung kaya niyong manatiling single mas advantageous yan Walang distraction sa paglilingkod sa Panginoon. Sino ba kasi may sabi na may asawa lang ang sasaya? Ilusyon lang yun Mga nobela lang nagsasabi nun Pelikula lang nagsasabi nun. Sabi ng Bible, we are complete in Christ. Whether you are single or married, we are complete in Him. We are complete in Christ. You still have a reason to live. And that's 1 Corinthians 10:31. Whether you are single or married. Hindi yung pag-asawa ang ultimate sa buhay. Maraming nasira ang buhay dahil sa pag-asawa. Maraming nawalan ng kinabukasan. Maraming nasira ang pangarap, mga dreams dahil sa nag-asawa. Kaya they are better off if they have stayed single or been unmarried. Kaysa nung pumasok sa pag-asawa yung panagkalo-kuloko at nasira ang lahat. So, huwag yung i-apply yung don't miss the boat, So, when you say don't miss the boat, it means don't waste opportunities. Don't waste time. Ang Bible, nagsasabi na work for the night is coming. Nagtuturo ng Bible na redeem the time because the days are evil. Ngayon ang panahon ng paglilingkod. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang panahon para tayo po yung makapag-serbisyo sa Panginoon at yung pong ating serbisyo ibabalik sa atin ng Panginoon in the form of reward. Last Wednesday, I spoke on rewards. Huwag nating iismulin ang reward ng Panginoon. Sabi na, behold, I come quickly and my reward is with me. Huwag nating sabihin na importante lang kita, Panginoon. Hindi ako nagsaserve dahil sa reward. Importante lang kita kaya ako naglilingkod. Maganda yan. Pero huwag mong iismulin ang reward ng Panginoon. Sinabi niya, my reward is with me. Hindi ko alam kung ano yan. But whatever this reward might be, ito'y nakakahinayang kapag hindi mo na natanggap. Nakakahinayang yan na mawala sa'yo. At napakaganda na magkaroon ka ng reward dahil ang Diyos na nagsabi niya. Huwag natin iismulin ang reward ng Panginoon. Okay? So don't waste time. Within the time because the days are evil. Huwag tayo magpatumpik-tumpik sa ating maglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo maglalakwat siya. Dahil ang mga araw ay masama. Hindi mo alam kung kailan maaari magbalik ng Panginoon. And don't miss the opportunity of salvation. Hebrews 2:3. How shall we escape if we neglect so great salvation? Ngayon po ang panahon na ino-offer ang kaligtasan. Huwag nating ipagsawalang bahala yan. Ngayon mo bigyan ng panahon ng pag-iisip tungkol sa iyong relasyon sa Diyos. Huwag mong sabihin na matagal pa ako, hindi pa ako mamamatay. Matagal pa ako sa mundo. Hindi mo tiyak yan. Sabi sa Biblia, huwag mong ipagambog ang kinabukasan
sapagkat hindi mo nalalaman kung anong meron bukas. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Sabi sa James 4:14, our life is like a vapor, which appeareth for a little time, and then vanisheth away. So life is uncertain. Huwag mo ipaghambog, huwag mo ipagyabang na. Tsaka ako nabibigyan ng panahon na isipin ang tungkol sa bagay niyan. Pag malapit na akong mamatay, hindi mo alam kung meron ka pang bukas. Kaya yung opportunity na ini-offer ang kaligtasan, you take advantage yan. Same thing with Moses, with Noah. For how long did Noah preach? According to the Bible, he's a preacher of what? He's a preacher of righteousness. He preached for 120 years. Napakahaba niyan. And God gave them opportunity for 900 years, 969, plus 120 years. Kasi yung kapanganakan ni Methuselah, warning na yan. Dahil ang pangalan ng Methuselah, when he is dead, it shall be sent. When Methuselah is dead, yung it dyan is the flood. The flood shall be sent. So warning na yan sa tao. Hindi sila nakinig. Binigyan sila ng another 120 years of preaching Noah. They did not listen. Siguro kung kayo nandyan sa panahon na yan, na-imagine ninyo, no? Ang mga tao ay nag-aaway for the last spot, for the last piece of ground na pwede nilang tungtungan, hindi sila malunod. Kasabay nila ang mga magabangis na hayop. Ang mga tao nagbubuntalan na, nauna ako dito. Huwag mo mga gawin itong aking puno, dito ako nakakapit. Maya-maya, naabot pa rin sila ng tubig, akat sila sa may arka. No way! Buksan mo kami. Alam niyo ba kung sino nagsara ng arka? It is God who shut the door. Kahit buksan ni Noah, hindi na mabuksan ni Noah. Kaya kapag ang Diyos, bukas pa ang pinto ng oportunidad, huwag natin palalampasin yan. Don't miss the boat. Sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. When you hear His voice, do not harden your heart. Isettle mo ang iyong relasyon sa Panginoon. And there's only one way to do that. Look on the Lord Jesus Christ, the Savior of sinners. Huwag mong ipagyabang na mabait kang tao. Huwag mong ipagyabang na religyoso ka at meron kang reliyon. Ang pwede mo lang kapitan ay ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil yan lamang ang katanggap-tanggap na bayad sa Diyos sa kasalanan. Ang kanyang dugo, ang dugo ng kanyang bugtong naman. Doon ka maghawak. Huwag mong panghawakan. Huwag kang dumipende na mabait kang tao. Huwag kang magdepende na ililigtas ka ng iyong reliyon. Dumipende ka lang sa Panginoon Jesus. And don't ever miss that. Huwag mong payagan, mamatay ka. Na hindi mo masettle ang issue na yun. Dahil kapag sinara ng Diyos ang pintuan ng oportunidad, ngayong panahon na ino-offer pang preaching, itong panahon na meron pang freedom to preach. Malaya pa sa Pilipinas na mangarap. Samantalin yan. At meron pang nangangaral. Samantalin mo na meron pang mga pangangaral. May mangangaral pa na umiikot. Meron pang mga mangangaral na umahayo. Meron pang evangelistic meeting na ini-schedule from time to time. Ngayon yung mga panahon na yan, bukas pa ang oportunidad ng pagkakataon, ano? Ng kaligtasan. Do not harden your heart. Don't miss the boat. Dahil nung sumara ang arka ni Noah, it means the end of grace. The end of the period of grace. Wala na yung opportunity. Wala ka nang ginagawa. So sana po, hindi natin makalimutan yan, ano? Ang mga aral na yan sa arka ni Noah. Ano yung una na sinabi natin? Plan ahead. Stay fit. Remember, we are all in the same boat. Huwag tayong salbaya sa kapwa natin. Dahil balang araw, baka lalapitan mo rin yung tapangan niya. And don't miss the boat. Okay, nandito kayo? Ay, hindi magbukas ang ating mga. Pagkailang Diyos, mahabaging Ama, salamat po sa papahayagan ng salita. Salamat, Ama, sa pagkakataon na mapakinggan inyong mensahe. Tawa po, Ama, sa mantalahin namin ng mga panahon
at mga pagkakataon na pinagkakaloob niyo pa na kami makapaglingkod, makapanambahan, at makagawa para sa inyong pangalan. Sana po, Ama, hindi kami mapagpabaya, Ama, sa mga oportunidad na ito. At maging matalino kami sa aming pamumuhay. Nawa, Ama, nilagay namin ang aming mga sarili at ang bawat bagay sa tamang prioridad na yung mga intended para sa iyo ay ibigay din po namin, Ama. At patawad po, Ama, sa neglect na aming pinapakita sa aming duties, sa inyong mga panawagan sa amin bilang mga mananampalataya na hindi mga iniligtas. Patawad, Ama, sa mga dapat gampanan na hindi namin nagagampanan. At ganoon din sa mga hindi dapat gawin na aming nagagawa. Panalangin ko po, Ama, inyong patuloy na biyaya sa bawat isa na kami inyong palaguin sa aming relasyon, palaguin sa inyong salita. At dalangin po, Ama, kung meron pong mga sundaranin at sinaman sa amin na mabigat, ang inyo pong tugunin, Ama, mga kalagayan, mga pangangailangan ng bawat isa. Especially kay Sister Fatima, bigyan siya naman ng comfort at provision sa pagsasaayos ng palibig ng kanyang mother. And we pray for any one of us who might be physically sick today. Bigyan niyo po, Ama, ng kagalingan sa kanilang katawan. Nabilig po namin sa inyo, Ama, lahat ng pupulit mo sa salamat, at bayarin ng langit, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po. At tayo.